patawarin niyo po ang inyong kapatid sapagkat ako rin po ay inuubo tulad ninyo. Kung meron pong mga tulad yan na medyo uubuhin ako, patawarin niyo po ang inyong kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi na ito ay isang continuation ng ating pag-aaralan sa noong linggo bilang ating paggunita sa ninanais na ating pastor na gagawin natin for this month na pinamagatan nating grow, gather, and go. No? Sa linggo, napag-aralan po natin yung grow o yung paglaki o yung tinatawag natin paglago. No? Kung ikaw ay halaman, lumalago ka. At ito yung pag-aaralan din natin ngayong gabi, kapatid, bilang kontinuasyon ng ating pinag-aralan noong linggo. Nagre-request ako ng tubig dito sa harapan, kung maaari. At samahan niyo po ako sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. No? Ngayong gabi, kapatid, ang ating pag-aaralan ay nasa libro ng Hebreo at sa mga sulat ni Pedro. At ang pag-aaralan natin, kapatid, ay pinamagatan nating pagtibayin ang inyong pagkapili. No? Ano itong pag-aaralan na ito, bakit sinasabi natin na pagtibayan ang iyong pagkapili? Ibig sabihin na naniniwala tayo na bawat isa na narito ay pinili at hinirang ng Diyos. Amen? Pinili at hinirang tayo ng Diyos, ibig sabihin tayo ay kanyang pinili bago itinatag ang mundong ito. Ibig sabihin, bago ka pa ipinanganak sa mundong ito, kilala ka na ng Diyos, kilala ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niya kung sino ka, alam ka niya sa iyong pangalan, at tatawagin niya tayo isa-isa para maglingkod sa Kanya bilang ating dakilang pastor. Kaya kayo narito, kapatid, kaya tayo nandito ay dahil naglilingkod at sumasamba tayo sa ating Panginoon na siyang tumawag sa atin. Sabi, Amen. Kung ito yung ating pinag-aaralan, kapatid, ibig sabihin, tayo ay totoong na kay Kristo at tayo ay totoong pinili ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? Kung gayon, kapatid, punta tayo sa Hebreo Kapitulo 5, versikulo 12. Sa Hebreo Kapitulo 5, kapatid, ang manunulat ng Hebreo ay nagsalita. At sinabi ng manunulat na ito na yung mga taga-Hebreo, which is yung mga Hentil, yung mga Hudyo o yung mga Jews o yung mga Israelita na na-convert bilang mga Kristiyano noong mga unang panahon, ay naniniwala pa rin na kailangan nila ng isang pari o ng isang saserdote. Di ba alam na natin ito na ang Israel noong unang panahon ay mayroong isang pari o saserdote na siyang mag-aalay ng handog sa tabernakulo ng templo, at yung handog na iyon ang siyang magiging kabayaran ng kasalanan ng buong Israel. Di ba? At dito sa Hebreo 5, ang sinabi ng manunulat ng Hebreo na hindi na natin kailangan ng saserdote. Kasi meron na tayong dakilang saserdote na nasa langit na hindi na namamatay. Kasi ang problema ng mga Israelita noong mga unang panahon, kapag namatay ang kanilang saserdote, wala silang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At ang paniniwala nila, kapag hindi sila pinapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sila ay isinusumpa ng Diyos, pinaparusahan ng Diyos. Ano nangyayari? Lilulusog sila ng kanilang mga kaaway, pinapatay ang kanilang mga ina at mga anak. No? At sa paniniwalang ito, sa bagong tipan, na kung saan dyan na si Kristo, na namatay na ang ating Panginoon si Kristo, nabuhay na muli ang ating mahal na Panginoon si Kristo, at nalaman na ng mga Hebreo na ito, ng mga Israelita nito, ang mabuting balita, ang ebanghelyo ng ating Panginoon si Kristo, naniniwala pa rin sila sa kanilang mga sinaunang mga ritual, tulad ng paghahain ng mga usa at ng mga tupa sa tabernakulo. Kaya ang sabi sa Hebrews chapter 5, ang sabi ng manunulat ng Hebreo, hindi na natin kailangan balikan pa yung mga bagay na iyan. Sapagkat yung mga bagay na iyan ay nakalipas na. Tayo ay na kay Kristo na, at si Kristo na ang ating dakilang saserdote. Kaya nga sabi ng manunulat ng Hebreo sa 5, versikulo 12, ang sabi niya, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro, sabi niya sa mga
Hudyo na dapat sana alam nyo na ang katotohanan na ito dahil sa katagalan nyo na nakikilala nyo ang Panginoon. Kapatid, tandaan, ang mga Hudyo ang sinaunang mga tao na kilala ang Diyos. Sila ang mga lahi ni Moises, ni David, ni Abraham. Sa tagal ninyo, nakilala nyo na ang Panginoon, sa tagal nyo na nalaman na ninyo ang katotohanan, dapat sana kayo na ay mga guro. Ibig sabihin, alam nyo na dapat na ituro yung mga bagay na ito. Bakit pa kayo nananatiling mga mangmang? Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews. Sabi niya, dahil sa kaluwatan, dahil sa katagalan nyo na kayo'y nandyan, dapat alam nyo na yan, mga bagay na yan, ay muli kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan. Ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kasi sinasabi dito ng Hebrews, na mayroong mga Kristiyano, kapatid, na kahit matagal na silang nasa iglesia, kahit matagal na silang alam nila ang katotohanan, hindi sila lumalaki o lumalago mula rito. Ibig sabihin, walang development na nangyayari sa kanila. Kung titingnan natin ito sa edad, kung nakilala nila si Kristo bilang mga sanggol, hindi na sila lumaki. Nanatili na lang silang mga sanggol. Kaya makikita rin dyan, at naging tulad sa mga nangangailangan ng mga gatas at hindi ng pagkain matigas. Ano ibig sabihin niyan? Ang sinasabi ng manunulat ng Hebreo na yung mga taong nalaman nila ang katotohanan, nakilala nila si Kristo, tinanggap nila si Kristo, pero walang nangyayaring paglaki sa kanila. Sila ay nanatiling nandun sa ilalim, mga bata na umiinom ng gatas. Noong unang panahon, kapatid, kapag Hebreo ka at sinabing ikaw ay sanggol at patuloy na umiinom ng gatas, ibig sabihin yun ay insulto sa iyo, kapatid. Ibig sabihin nun, kapatid, ikaw ay matigas ang ulo, hindi mo alam ang katotohanan, ikaw ay patuloy na lumalakad na hindi mo alam ang iyong direksyon. Yun yung ibig sabihin ng isang sanggol. At ang sanggol, kapatid, para makita niya, malaman niya kung ano yung kailangan niyang gawin, kailangan mayroong taong gumagabay sa kanya. Ang sinasabi ng manunulat ng Hebreo, gusto niyo ba na manatili kayo sa ganung kondisyon na hindi niyo alam kung saan kayo pupunta, wala kayong direksyon, na dapat sana kayo ang nangunguna, pero nanatili kayong nasa likuran. At mas ninanais nyo na kayo ay dinidirekta. Ganyan ang sinasabi ng ating pastor noong linggo, kapatid. Nais nyo ba na manatili na lang kayong ganyan? O nais niyo na lumaki sa gawain, lumago ang inyong mga kaalaman sa mga salita ng Diyos, at kayo'y magamit sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos? Kailangan, oras na ito, tigilan na po natin ang pag-inom natin ng gatas. Amen. Kasi kung iinom ka lagi ng gatas, kapatid, ikaw ay mabubungi. Sabi natin rin mato, malaso kay hipan. Yeah? Pero, kapag ikaw ay nagsimula ng kumain ng mga pagkain matitigas, ano ibig sabihin nun? Lumalaki ka, lumalago ka. Sabihin natin, ang sanggol, wala siyang ngipin. Kaya siya umiinom ng gatas. Pero habang tumatanda, nagkakain ngipin, dapat kumakain na yan ng matigas. Ganyan dapat tayo sa ating pananampalataya. No? Kasi napakadaling sabihin na ako'y lumalago. Kaso lumalago lang sa iyong physical na pangangatawan. Ano ibig sabihin nun? Dati, nag-shorts ka ng maikli, ngayon, nagpapalda ka na. Madaling sabihin yan eh. Dati, hindi ka na nagmumura. Dati nagmumura ka ngayon, hindi ka na nagmumura. Madaling sabihin yan. Madaling gawin yan. Pero ang tanong, lumalago ka ba sa iyong espiritual na buhay? Lumalago ka ba sa pananampalataya sa Diyos? At ito ang ating sasagutin ngayong gabi na ito. Ang sinasabi ng author ng Hebrews, kailangan huwag po tayong manatili na tayo mga sanggol, dapat lumalaki po tayo sa pananampalataya. At paano natin gagawin yung mga bagay na yan? Basahin natin sa Hebrews chapter 6, verse 1 to 6. Ang susunod na kapitulo, no, from Hebrews chapter 5, pupunta tayo sa Hebrews chapter 6. Ang sinasabi ng author ng Hebrews ay,
ganito. No? Kaya tayo'y tumigil na pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Ano ibig sabihin ng author ng Hebrews na ito? Ang sinasabi niya, kapatid, kung nalaman nyo na ang dating mga aralin tungkol kay Kristo, mag-move on na tayo sa mga dating aralin na yan. Amen. Kailangan mag-move on tayo. Kailangan may matutunan tayong bago tungkol sa ating Panginoon. Na hindi ka dapat ma-stuck lamang sa isang lugar, sa isang doktrina, sa isang paniniwala. Bagkus lawakin natin yung ating paniniwala at pagkaalam sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi isang kapitulo lamang, isang likha-aklat lamang, o isang bersikulo lamang sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay isang malaking libro tungkol sa ating Panginoon na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Kung alam mo lang, sa Biblia ay magpakatatag, magtiis. Ang tanong, bakit kailangan mo magtiis? Amen. Bakit kailangan mo magpakatatag? Yun yung mga hindi natin alam. Sasabihin lang sa iyo ng pastor, basta magpatuloy ka lang. Basta magpakatatag ka lang. Ang tanong, paano mo gagawin yun? At bakit mo dapat gawin yun? Wala tayong pundasyon sa mga bagay na yan. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Bakit? Kasi kulang tayo sa kaalaman ng mga bagay na yan. Kaya nga dito sa iglesia natin kapatid, hindi tayo nagsasawa ng ating sabihin sa pulpito yung mga bagay na kailangan sabihin at kailangan malaman ng ating mga kapatid upang tayong lahat bilang magkakapatid ay sama-samang lumalaki at lumalago sa mga salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ng author ng Hebrews, kapatid, no? At tayo'y mga patuloy sa kasakdalan. Ito yung sinasabi niya. Balutan mo, alam na natin na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At bakit siya namatay para sa ating mga kasalanan? Move on naman tayo ngayon. Bakit siya binuhay muli para sa atin? So yung mga bagay na yan, kapatid, kailangan nagpapatuloy tayo sa mga aralin na yan para tayo ay magpatuloy din na lumakad sa kaalaman at kasakdalan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Na huwag natin ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Anong ibig sabihin ng panunulat na ito? Kasi medyo malalim po yan at medyo mahirap intindihin. Pero ang sinasabi lang dito, kapatid, ay ang sinasabi lang ng author ng Hebrews na ito, na kailangan kapag totoong nakilala mo na si Kristo at totoong mayroon kang kaalaman tungkol kay Kristo, ang iyong pagsisisi sa mga nagawa mong kasalanan ay may bigat, ay may puwang sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi patay ang iyong mga gawa. Amen. Ganito yan. Example, merong kapatid na dati siyang mangangalunya. Kapag sinabi ko pong mangangalunya, kapatid, isa siyang adulterer. No? Meron siyang asawa, pero nakikiapit siya sa ibang asawa. So may kapatid na ganyan. At nung nakilala niya si Kristo, kapatid, tinalikuran na niya yung bagay na yan. Inihayag niya sa iglesia na siya ay nagsisi at hindi na niya babalikan ang kasalanan na iyon. Inihayag na niya sa iglesia na siya ay tunay na anak ng Diyos, na sa biyaya siya ay naligtas. At ito ang nagbago sa kanyang puso at hindi na niya babalikan pa yung kanyang kasalanan. Ngunit ano nangyari? Binalikan ng kapatid ang kanyang kasalanan. Kaya makikita mo sa susunod na bersikulo ng mga aral na tungkol sa mga paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay. Alam na natin yung mga bagay na yan at ng paghuhukom na walang hanggan. Alam na natin yung mga bagay na yan. Ang sabi ng author ng Hebrews, alam nyo na yung mga bagay na yan. Alam nyo na yung tungkol sa mga nagawa ni Kristo para sa inyo. Alam nyo na yung mga aral ni Kristo para sa inyo. Kaya kayo nagsisi, hindi ba? Kaya nyo sa pinagkatiwalaan sa inyong buhay, hindi ba? Kaya sa 3, at ating gagawin ito kung ipinahihintulot ng Diyos. Alam din natin na ang ating ginagawa bilang mga mananampalataya ni Kristo, lahat ay pinaubaya at pinahintulot ng Diyos sa buhay natin. May kabigatan ang ating pagsisisi.
At totoong na kay Kristo tayo dahil alam natin na ang ating mga kasalanan ay mabigat at marumi sa harapan ng Diyos at kailangan ng kaukulang kabigatan na pagsisisi upang ating mapatunayan sa Diyos na totoo na tayo ay sa Kanya. Kaya nga sa 4, sabi dito, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, isip sabi dito, nalaman mo na yung katotohanan, nalaman mo na niligtas ka na ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, nalaman mo na ikaw ay mayroong upuan sa langit at nalasak mo na itong katotohanan na ito na alam mo ang kalangitan ay nasa iyong mga kamay. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo at ikaw ay nakibahagi sa Espiritu Santo na naibigay sa inyo bilang pangako ng ating Panginoon sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay ka sa Diyos ay hindi maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Ibig sabihin ko, dati ka mangangalon niya, nakilala mo si Kristo, inihayag mo, nakilala mo si Kristo, at ikaw ay nagsisi, hindi mo na binalikan ang kasalanan na yan. Tapos after ilang months, binalikan mo muli yung kasalanan na iyon. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang ating pagsisisi. Ibig sabihin, hindi tayo lumalaki sa pananampalataya. Ibig sabihin, hindi nagbubunga ang ating pakikinig sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi dito ng manunulat ng Hebreo, hindi na maaaring baguhin pa ng ating pagsisisi yung ating nagawang kasalanan. Bakit? Bakit? Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos. At inilagay siya muli sa hayag na kahihiyan. Napakalaki, kapatid, napakabigat ng kahulugan ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng pagsisisi, kapatid? Pagbabago ng pag-iisip, from the root word metanoia, kapatid, which is to renew your mind. Ano yung ibig sabihin nun? Kung dati ikaw ay mangangalun niya, ikaw ay nakikiapid, kapag pinagsisihan mo na yung kasalanan na iyon, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Huwag mo nang balikan pa yung kasalanan na yun. Sapagkat kapag binalikan mo yung kasalanan na yun, sabi ng manunulat ng Hebreo, parang ipinapako mo muli ang Panginoon sa krus upang patawarin kang muli. Ganyan dapat yung iniisip natin, kapatid. At paano natin gagawin yung bagay na yan kung kulang tayo sa kaalaman, kung hindi tayo lumalaki sa mga salita ng Diyos. Madali kasing matisod, kapatid, kapag hindi ka lumalaki. Bakit? Pagmasdan niyo yung mga sanggol. Ano yung nangyayari sa mga sanggol pag naglalakad sila? Ano yung nangyayari? Mas madalas silang matisod, mahulog. Ganyan ang nangyayari sa atin. Kung hindi tayo lumalaki sa pananampalataya, mas madalas tayong matisod at mabitag ng kaaway. At kapag nangyayari yun, kapatid, inilalagay natin ang Panginoon na siyang pinaglilingkuran natin, ang Panginoon na sinasabing siya ang Diyos na nagbago sa atin, pero hindi ka totoong nagbago at pilit mong binabalikan yung kasalanan na yun. Anong ginagawa mo? Ipinapako mo muli ang ating Panginoong Jesucristo sa krus at idinadara mo ang kanyang pangalan sa kahihiyan. Yan ang hindi natin gagawin sa ating buhay. Yan po yung iniiwasan po ng ating pastor, ng ating mga manggagawa na gawin natin sa ating buhay. Kaya kailangan, mahalaga na tayo ay lumalaki at lumalago sa pananampalataya sapagkat ayaw nating ilagay sa kahihiyan ang ating Panginoon. Alam mo, kapatid, ganito yan. No? Ito lang yan, simple. Sino po yung nagtatrabaho dito? Kapag nagtatrabaho ka, may boss ka. At yung boss mo, yun yung papasweldo sa'yo. Hindi ko pa ibig sabihin, hindi ko sinasabi na pareho itong sitwasyon na ito. Ang sinasabi ko lang, yung feeling ay ganito. Kapag sinabi mo sa boss mo, boss,
Sa iyo lang ako magtatrabaho. Kasi nakilala kita, maganda yung pasweldo mo, nalaman ko na gaganda yung buhay ko sa'yo. So sa iyo lang ako magtatrabaho. Pero pagkatalikod mo, nagtatrabaho ka sa iba. Ibig sabihin, ang sinabi mo sa boss mo ay hindi totoo. At yung boss mo, na sinabihan mo na sa kanya ka lang magtatrabaho, kapag nagpupunta ka sa kabila, napapahiya siya doon. Nasabihin ng nasa kabila, Luelme, anyacho yung Kelly kasi siguro po rin ang boss na. O pika rin siguro ang boss na. Ganyan ang sitwasyon na ginagawa natin. Kapag sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, kapag sinasabi mo na ikaw ay miyembro ng The Amazing Grace of Jesus Christ Church, kapag sinasabi mo na ikaw ay nandito, naglilingkod sa Diyos, pero pagkatalikod mo, iba yung ginagawa mo, na pinagsisihan mo rin kasalanan na yun, pero pilit mo pa rin binabalikan, ibig sabihin, kapatid, walang paglago sa ating pananampalataya at patuloy nating pinapako ang ating Panginoon sa krus at nilalagay natin siya sa kahihiyan. Yan po ang huwag na huwag po natin gagawin sa ating buhay. Amen. Panginoon natin yan. Pinaglilingkuran natin yan. The least that we can do, ang pinaka dapat ginagawa natin ay dapat siya ay naluluwalhati sa buhay natin. Na itataas siya sa buhay natin tulad ng kanta kanina. Kailangan itinataas natin ng ating Panginoon. Amen. Nagkakataka sa Sunday, nagkakataka na itataas kita. Pero pag talikod mo, ikinahihiya mo siya. Pero pagkatalikod mo, hindi mo siya sinusunod. Walang paglago sa pananampalataya. Alam ko po kapatid, tayo lahat dito ay lumalago sa pananampalataya. Tayo lahat dito ay mayroong kanya-kanyang mga potensyal na tayo ay gamitin ng Panginoon pagdating ng panahon. Nanawa, huwag tayong manatiling mga sanggol. Bagkus dapat tayo ay mga guro na, sabi nga ng Hebreo, na dapat sana tayo ay kasama ni Pastor, kasama ng mga manggagawa na naghahayag ng mga salita ng Diyos. Na hindi tayo passive lamang, kapatid. Ibig sabihin ng passive, spoon feeding, kapatid, parang bata. Ang bata, habang bata, ay tumatanggap lamang ng pagsubo ng pagkain. Ang tawag po dyan ay spoon feeding. No? Dapat pagdating ng araw, tayo na yung nadudubo sa mga bago, mga Kristiyano. Amen. Ito yung ginagawa natin, kapatid, na dapat sana hindi tayo nananatiling mga toddlers tulad ng ibon na maingay. Dapat tayo ay lumalaki at nandito sa gawain, nakikinig 100% focus sa mga salita ng Diyos. Naintindihan po ba ang ibig sabihin ng pinag-aaralan natin sa Hebreo, Kapitulo 5 at Kapitulo 6? No? Na huwag tayong maging katulad ng mga Hebreo na nakilala na nila si Kristo, pero naniniwala pa rin sila sa kanilang mga ritual at yung mga bagay na kanilang pinaniniwalaan noon. Kung ikaw ay na kay Kristo, sabi nga sa mga taga-Korinto, ikaw na ay bagong nilalang, sabi ni Pablo. At kung ikaw ay bagong nilalang, meron ka ng bagong pag-iisip. At pag meron ka ng bagong pag-iisip, ibig sabihin yung mga dati mong ginagawang makasalanan, talikuran na natin. Amen? Huwag na po natin balikan. In fact, kapatid, hindi lamang si Pedro, hindi lamang si Pablo, at hindi lamang ang manunulat ng Hebreo ang nagsabi ng mga bagay nito. Kung titignan natin sa 1 Peter chapter 2, verse 1 to 3, no? Ang sabi dito ni Pedro na napakahalaga na dapat tayo ay lumalaki at lumalago, merong growth sa spiritual na pamumuhay ng isang Kristiyano. Bakit? Kasi, basahin natin. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng nakasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng mga panalain, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa mga magitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Okay lang na tayo ay maging sanggol kung ang gatas na ating iniinom
ay yung gatas ng mga salita ng Diyos. Amen. Supposedly, kapatid, ang gatas. Kaya binibigay natin sa sanggol, kasi ang gatas ay, anong gagawin ng gatas? Magpapalaki at magpapalago ng katawan ng tao. Kaya nagagatas ang bata para lumaki siya. Pero kung nagagatas ka lang, pero hindi mo pasok sa iyong katawan, hindi ka lalaki. Amen. Ibig sabihin nun, kapatid, kapag mayroong sinasabi si Pastor, tulad nung sinabi niya nung linggo, mayroon tayong pinag-aaralan, pero papasok sa kanang tenga at lalabas lang sa iyong kaliwang tenga. Ibig sabihin yung gatas na ibinigay sa inyo ay hindi ninyo iniinom. Ang gatas na ibinibigay sa inyo ay hindi nagpapalago sa inyo. Ang gatas na ibinibigay sa inyo ay walang kabuluhan at hindi ka lalago sa pananampalataya. Ano yung bottom line? Ang bottom line is this. Ang mga salita ng Diyos ay ang gatas ng isang mananampalatayang sanggol. At ang mga salita ng Diyos bilang gatas ng isang mananampalatayang sanggol ang siyang magpapalaki at magpapalago sa Kanya. Kaya nga sabi ni Brother Archie kanina, ang pinakamahalagang segment, ang pinakamahalagang oras ng gawain ng Panginoon ay ang pakikinig ng Kanyang mga salita. O mahalaga na pinupuri natin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-awit at pagkanta. Pero mas mahalaga na ating nalalaman at ating iniinom ang gatas ng Kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na lumalago. At pagdating ng panahon, yung gatas na pagkain, ang gatas na salita ng Diyos ay magiging matigas na pagkain o karne na ating kinakain. Ibig sabihin, tayo ay lumalaki at lumalago sa pananampalataya. Buri mo wari, puro na mo gatas. Minsan naman, buri mo steak. O sakipsal naman. Ganyan din dapat yung ating gusto. Na hindi tayo napapako sa gatas lamang, na hindi tayo napapako sa ganitong doktrina lamang, dapat lumalawak yung ating kaalaman tungkol sa mga salita ng Diyos sapagkat yun ang nagpapalaki sa ating pananampalataya. Kaya growth is essential. Ano ibig sabihin nun? Ang paglaki sa isang tao ay mahalaga. Sapagkat kung hindi lumalaki ang sanggol at mananatiling sanggol, ibig sabihin walang kabuluhan yung gatas na kanyang iniinom. Ano ibig sabihin nun? Walang kabuluhan ng mga salita ng Diyos. No? Na sana, hindi ba po ganun yung nangyayari sa atin? May natatamaan po ba? Kung wala, purihin ang ating Panginoon, palakpakan natin siya. Ibig sabihin, kapatid, na mayroon nangyayari sa inyo. Mayroon nangyayari sa atin. At itong bagay na ito, kapatid, ang sabi ni Pedro, na nawa, pagpatuloy tayong uminom ng gatas at patuloy natin itong tignan sa ating buhay sa 3. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ating tinatangkilik, na ating tinatanggap, mga pagpapalang material, pagpapalang pangkaraniwan, at ang ating pagpapalang nakakapagligtas ng ating mga kaluluwa, ay magsisimula sa mga salita ng Diyos na nagpapalaki at nagpapalago sa atin. Sabi ni Pastor no Sunday, mag-start tayo sa mga salita ng Diyos. At itong bagay nito, kapatid, ay pinatunayan din ni Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 11. At dito, kapatid, dito natin kinuha ang pamagat ng ating pag-aralan. Malaman natin, nagpagsikapin natin na makumpirma natin sa ating buhay
na tayo ay totoong mga pinili ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang mga totoong pinili ng ating Panginoon ay lumalago at lumalaki. Hindi sila nananatiling mga sanggol, bagkus sila ay lumalago at lumalaki, sila ay nagiging mga guro na kayang ibahagi ang mga salita ng Diyos. Tingnan natin, basahin natin kapatid sa 2 Peter chapter 1, verse 3 to 11. Bibigay ng konting konteksto. Ang ikalawang Pedro, kapatid, ang binabasa ninyo, di ba may unang Pedro at may ikalawang Pedro. The second book of Peter, o ikalawang Pedro, ay ang libro na isinulat ni Pedro bago siya mamatay, kapatid. Matanda na si Pedro dyan at malapit na siyang mamatay. At nakikita ni Pedro na marami mga bulaang mga propeta, marami mga pastor na nagpapanggap na mga pastor, mayroong mga propeta na nagpapanggap mga propeta, na sinasabi nila na sila ang katotohanan, na sila ang buhay, na ginagamit nila ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang mandaya at manloko ng ibang tao. Nakita ito ni Pedro, at si Pedro ay pinag-alalahanan niya yung mga totoong mga Kristiyano. Tandaan, ang sinulat ni Pedro ay sulat sa mga totoong sumasampalataya kay Kristo. At ito ang laman ng sulat ni Pedro sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3. Ang sabi nito ni Pedro, yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Again, sino yung sinusulatan ni Pedro dito? Yung mga tinawag ng Diyos para sa kaligtasan. Yung mga totoong pinili ng Diyos para sa kaligtasan. Yung mga totoong lumalago ang kanilang pananampalataya. Ang tanong ko sa inyo bago natin ipagpatuloy ang ating pag-aaralan ay ganito. Sa pag-aaral natin ng versikulo na ito, ng kapitulo na ito, tanongin niyo ang inyong sarili. Mayroon ba ako ng mga bagay na ito na sinasabi ni Pedro? Tatanungin niyo po yan sa inyong sarili mamaya. Mayroon ba ako ng mga katangian na ito na sinasabi ni Pedro? Kung mayroon po kayo kahit isa, dalawa, o tatlo sa mga katangian na sinasabi ni Pedro, ibig sabihin, may nangyayaring paglaki sa inyo. May nangyayaring paglago sa inyong pananampalataya. At ito, yung nais ko pong tingnan ninyo sa inyong buhay ngayong gabi na ito. Lumalaki ba ako sa pananampalataya? Lumalago ba ako sa biyaya ng Diyos? Ako ba ay tunay na pinili ng Diyos? Ako ba ay tunay na hinirang para sa kaligtasan? Tatanungin natin yan ngayong gabi at sasagutin ninyo mismo sa inyong mga sarili ngayong gabi. Sa 4. Ito ay sulat ni Pedro sa mga totoong pinili ng Diyos. At kung ikaw ay totoong pinili, dapat mayroon ka ng mga ito. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano yung pangako na yan? Na kanya tayong ililigtas. Sa kanyang pangalan, bibigyan niya tayong upuan sa langit at tayo ay magkakaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yun yung pangako ng ating Panginoon sa atin. Upang sa pamamagitan ng mga ito ay makibahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Ito, kapatid, ang totoong banal sa harapan ng Diyos na tayo ay lumalago sa pananampalataya. Yamang nakatanan na sa kabulukan na nasa sanlibutan. Yamang tayo ay naiwalay na sa kabulukan o kadiliman ng sanlibutan na ito, tayo ay pinapaging banal ng Diyos. Dahil sa sama-samang pita natin, nawala na tayo doon, kapatid. 5. Oo. Since wala na tayo sa sanlibutang bulok, since tayo ay pinapaging banal ng Diyos, kailangan meron tayo ng mga bagay nito. At dahil din dito, sa pagkadaragdag
saganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Ano yung unang-unang kailangan? Mayroon ang isang taong pinili ng Diyos. Ano ba yung mayroon na katangian? Ang isang taong lumalago sa mga salita ng Diyos. Ano yan? Ano yung unang makikita dyan? Pananampalataya. Amen. Or faith. Mayroon ka ba dyan, kapatid? At kung pagmamasdan mo, kapatid, sa panunulat ni Pedro, nauna ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang pananampalataya ang siyang nakakapagligtas. Anong paniniwala natin? By grace, through faith in Christ, we have been saved. At kung walang pananampalataya, walang totoong pananampalataya, walang pananampalataya na may nagpagbubunga ng kagalingan o paggawa ng mabuti, ibig sabihin ng pananampalatayang yan ay patay. Diba? Alam natin yan. Ang pananampalataya, kung pananampalataya lamang, madaling sabihin na nananampalataya ka, naniniwala kay Kristo. Pero walang bunga ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay patay. Kaya sabi dito, ang inyong pananampalataya ay kailangan nagbubunga ng kagalingan. Or virtue, kapatid, sa Ingles. Pag sinabing virtue, kapatid, this is what you are doing good. Kung anong ginagawa mong kabutihan sa ibang tao. Paano mo malalaman na totoo ang pananampalataya mo kay Kristo? Kung lumalabas sa iyong mga pamumuhay ang kabaitan ng ating Panginoon. Amen. Dapat lumalabas ito sa ating buhay. Nagiging virtue siya sa ating buhay. Paano mo malalaman yan? Kung ikaw ay tunay na lumalago at lumalaki. Kung mananatili ka lamang sa pananampalataya at walang kagalingan o virtue o mabuting mga gawa na mayroong pagbubunga mula sa pananampalataya na iyon, ibig sabihin, kapatid, ang pananampalataya natin ay patay. At kapag patay ang iyong pananampalataya, hindi ka totoong pinili ng Panginoon. Natural, hindi talaga lalago ang inyong buhay. Para kang yung sinasabi sa Hebrews chapter 6. Nakilala mo si Kristo, nagpabautismo kay Kristo, inihayag mo si Kristo, siya ang iyong Panginoon, pero bumalik ka pa rin sa kasalanan na iyong pinagsisihan, dinibaliwala mo ang iyong mga sinabi at nilagay mo sa kahihiyan ng Panginoon. Ibig sabihin ng pananampalataya mo ay huwad o patay. Kaya paano natin malalaman na totoo tayong lumalaki? Kung ang pananampalataya natin ay may kagalingan o virtue sa Ingles. No? Pulang ko lamang sa aking Biblia, kapatid, sa English para babasa natin. Or pwede rin na ESV. Yes. Tingnan natin sa ESV. Sabi dito sa 4:5. For this very reason, make every effort to supplement your faith. To supplement your faith with virtue. Ano ibig sabihin nun? Na ang inyong pananampalataya ay kailangan pinapatatag at pinapalago ng paggawa natin ng kabutihan sa ibang tao at sa mga kapwa natin. No? Kasi madaling sabihin na ikaw ay sumasampalataya kay Kristo pero napaka-buraot mo sa mga ibang tao. No? Napakahirap mong magpatawad ng ibang mga tao, lalo na yung mga kapatid. Kaya dapat ang totoong lumalago sa Diyos ay yung totoong lumalago sa pananampalataya na mayroong paggawa ng mabuti. Ano pa? Sa 6. 2 Peter chapter 1 verse 6. Sabi dito, ang pananampalataya ng kabutihan o paggawa ng mabuti, ang kabutihan ng kaalaman, kapatid.
ang kabutihan na paggawa natin ng mabuti ay mayroon dapat kalakip na kaalaman. Ano yung kaalaman na yan? Kaalaman lamang ba sa mga bagay na nasa mundong ito? Mga filosofiya ng tao o psychology ng mga tao? No, kapatid. Ang kaalaman na tinutukoy dyan ay ang kaalaman ng mga salita ng Diyos. Pananampalataya na gumagawa ng kabutihan. At ang kabutihan, para malaman natin kung anong mabuti, ay kailangan mayroon itong kaakibat na kaalaman. At ang kaalaman na ito ay naaayon sa mga salita ng Diyos. Paano natin gagawin yun? Sa tuwing tayo ay nagpupunta sa linggo at pakinig ng mga salita ng Diyos at magbasa ng Biblia sa tuwing tayo ay nasa mga ating mga pamamahay. Napakadaling gawin yan kung bibigyan nyo lamang ng oras, kapatid. Ako nga, pagpasok ko ng trabaho, magbabasa ako ng Biblia. Nasa CR ako, magbabasa ako ng Biblia, kapatid. Kung wala ka naman ginagawa kasi sa mag-TikTok ka, magbasa ka ng isang kapitulo sa Biblia, may kaalaman na pumapasok sa iyo, may gatas na pumapasok sa iyo, mayroong salita ng Diyos na pumapasok sa iyo, at pag may pumapasok na salita ng Diyos, ikaw ay lumalaki at lumalago. At kung mayroong kang kaalaman ng mga salita ng Diyos, anong susunod na bunga niyan, mayroon kang pagpipigil, kapatid. Kapag sinabing pagpipigil sa Ingles, this is self-control. Ano ibig sabihin niya? Kapag may tukso ang kaaway, may kasalanan na nasa harapan mo, kailangan mong pigilin ang iyong sarili na huwag kang patukso. Mayroon pa. Mainit yung ulo mo, alam mong magkakasala ka. Pag mainit yung ulo mo, alam mong kontrolin yung iyong sarili, na huwag mangunguna ang iyong sarili kaysa sa iyong pag-iisip, kaysa sa iyong espiritu. Ang tawag dyan, kapatid, ay self-control o pagpipigil. In fact, kapag sinabing self-control, kapatid, ano ibig sabihin yan? Dapat nangunguna ang inyong espiritual kaysa sa iyong laman o iyong sarili. Ano yung sinabi ni Pastor nung Sunday? We should walk by the Spirit. Not by the flesh, but by Spirit. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabing Spirit, kapatid, na paniniwala ng mga Hudyo, noon pa rin, pag sinabing Spirit, it is the mind. Ang pag-iisip. Mind over flesh. Pag alam mong kahinaan mo ang manood ng babaeng nakabikini na sumasayaw sa TikTok, kahinaan ko yun. Kapag kahinaan ko yun, at nag-swipe akong ganyan, nakita ko na babae siya nakabikini, swipe agad. Kasi kapag pinanood ko yun, ibig sabihin, hindi ko na-control ang aking sarili, nanguna ang aking laman, at kapag nanguna ang aking laman, ibig sabihin, wala akong ginawang mabuti. At pag wala akong ginawang mabuti, ibig sabihin, pinabayaan ako ng pananampalataya na inaibigay sa akin. At kinakahiya ko ang Panginoon na siya nagbigay ng pananampalataya sa akin. Ganyan kabigat ang gumawa ng kasalanan, kapatid. At paano maiiwasan ang kasalanan kung hindi ka lumalago sa iyong pananampalataya? Sapagkat sa paglago mo sa iyong pananampalataya, ikaw ay gagawa ng mabuti. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay magkakaroon ng kaalaman sa mga salita ng Diyos. At kapag may kaalaman sa mga salita ng Diyos, ikaw ay matututong magpigil ng iyong sarili. Paano mo gagawin yan kung hindi ka lumalago sa pananampalataya? It all starts with faith. It all starts with pananampalataya. Kung hindi lumalago ang pananampalataya, walang mangyayari. Sabi nga ni Pastor, ano yung panlaban ni Kristo nung siya ay nasa ilang? Nung tinutukso siya ng kaaway? Ang mga salita ng Diyos. Bakit alam niya yung mga salita ng Diyos? Kasi mayroon siyang kaalaman ng mga salita ng Diyos. Kapag mayroon kang kaalaman ng mga salita ng Diyos, may panlaban ka sa kaaway. May pagpipigil ka, kapatid. At itong bagay nito ay mahalaga. Tatanong nyo lang yung sarili. Kapag ba nandyan ang kasalanan sa harapan ko, nandyan ang tukso ng kaaway sa harapan ko, kaya ko bang pigilin ang aking sarili? For example, yung kahinaan mo, kapatid, is mag-gym. Okay? Dati, nung hindi pa kilala ang Panginoon, maglalakad ka.
makikita mo ang inyong mga kakosa, kamare, pare, nagmamadyong sila. Kahit hindi ka yayain, marinig mo lamang yung tunog, pupunta ka. Ngayon, dahil nakilala mo ng salita ng Diyos, at kapag nagmamadyong ka, nanghihinayang ka sa pera, nanghihinayang ka sa mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos, nais mo na gamitin na lang sa ibang bagay yung mga pera na yan, nais mo na lang gamitin sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo yung mga pera na yan, kaya sa magmadyong ka, ibigay mo na lang sa gawain ng Panginoon. So ngayon, alam mo na yung katotohanan, meron ka ng kaalaman sa mga salita ng Diyos. Kapag naglalakad ka at darating mo yung kapitbahay na nagmamadyong sila, ano gagawin mo? Pipigilan mo na ang iyong laman. Pipigilan mo na ang iyong sarili. That is the true growth in Christ. Mayroon bang nangyayaring pagbabagong ganyan sa ating buhay? Kung mayroon nangyayaring pagbabagong ganyan sa ating buhay, congratulations, may growth sa inyong buhay. Ibig sabihin, totoong nagtatrabaho ang Espiritu ng ating Panginoon sa inyong mga buhay. Totoong kinoconvict tayo ng Holy Spirit sa ating buhay. Sabi nga nila kapatid, the conviction of the Spirit is one of the greatest miracles and blessings na pwede natin tanggapin kay God. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nagkakasala at tinutuwid ka ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. This is a blessing. It's a blessing from God. Amen. At itong bagay nito kapatid, kapag mayroong pagpipigil, kapag marunong na tayo magpigil, mayroon itong kaakibat na pagtitiis. Diba? Bakit? Kapatid, ang nagkanyaman, mga kari-kari na ating bagok, maanyan. Manyaman yung kari-kari nung walang bagok. O nung bawal ka kayong bagok, pigilan mo yung sarili mo. Kanalbit ang kari-kari. Magtyaga ka, magtiis ka na kari-kari ay kakanan mo. Kasi bawal ka kayong bagok. Ganyan ang pagtitiis. Ang pagpipigil ay may kaakibat na pagtitiis. Noong unang panahon kapatid, kapag nagkakasala yung mga Israelita, sinasaktan nila yung kanilang sarili. Ang tawag dyan kapatid ay penance. Diyan kinuha kapatid yung paniniwala ng mga sekular na mundo na kapag mamalaspas na sumareldo o mamusan ng krus, kitang pasakitan din ka nilang sarili, balado, kitang pagsisisi na ka rin kasalanan ng patawaran na lang Ginoo. Kasi para sakitan din ka rin ng sarili. Bala patunayan mo kay Ginoo na totoo nga man mong pagsisisi, hindi yung kabayatan. Ganyan din yung paniniwalang yan. Kung mayroong tukso sa harapan mo na ikaw ay magkakasala at pinipigilan mo na ikaw ay magkasala, kailangan mayroon itong kaakibat na pagtitiis. Hindi lang siya pagpipigil, kapatid. Bakit? Kasi napakadaling minsanan na scroll memo yung babaeng nakabikini sa TikTok na sumasayaw. Pero kapag pagka-scroll mo 3-4 na beses, babae pa rin na nagtitiktok at hindi ka nakatiis, ikaw ay babalik sa kasalanan. Kaya mo pigilan ang babae na lumapit sa iyo. Tulad ko kapatid, kahit hindi ako magandang lalaki, kung mayroong lalapit na babae sa akin, no, at sasabihin niya, gusto niya ako kahit may asawa na ako, madaling sabihin, madaling magpigil. Sorry, ating kong asawa. Pero kung binalikan ka niya kinabukasan, binalikan ka niya after 3, 4 times, 5 times, 10 times, bigay ka. Bibigay ka. Kasi wala kang pagtitiis. Ito yung sinasabi ng Biblia, kapatid, perseverance. Pag sinabi perseverance, kapag nasa harapan ka ng sitwasyon, na problema, pagsubok, suliranin, kasalanan, pagtukso ng kaaway, kung totoo kang na kay Kristo at lumalago ka sa pananampalataya, lumalaki ka sa pananampalataya, kailangan mo yung kabunga ng pagtitiis, kailangan okay lang sa iyo. Okay lang sa akin na humihindi ako sa kasalanan. Okay lang sa akin na magalit na yung mga mari ko sa madyong, sa pagpipigil ko, sa paghihindi ko sa kanila. Okay lang sa akin na hindi na ako kumain ng
ng itlog na maalat dahil bawal sa akin. Okay lang sa akin na hindi na ako magtatrabaho sa isang cabaret kahit mawalan na ako ng pera. Okay lang sa akin na mawalan ng trabaho. Okay lang. Dahil yun naman ang makakatulong sa aking espiritual na buhay. Ang tawag po dyan, kapatid, ay pagtitiis. Kahit may pagsubok, suliranin, karamdaman, kapag alam mo na ikaw ay na kay Kristo, kapag alam mo na may pananampalataya ka, na may maggawang mabuti, na mayroong paggawang mabuti ng kaalaman, at ang kaalaman ay mayroong pagpipigil, at ang pagpipigil ay may pagtitiis, ibig sabihin, kapatid, mayroong nangyayari sa buhay mo at may kagalakan nangyayari sa buhay mo kasi alam mo na ikaw ay pinili ng Diyos. Diba yun yung mga katangian ng mga taong pinili ng Diyos? At ang pagtitiis sa bandang huli ay makukuha natin yung nakakamit natin, ang inaasam natin, kapatid. Ano yung inaasam natin? Kabanalan. Bakit? Sa kabanalan, doon natin makikitang muli ang Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng kabanalan? Diba? Ang kabanalan is to be separated. Kapag sinabi, ano yung pinakamatinding problema ng tao? Ang Diyos ay banal at ang tao ay hindi. At kapag ang tao ay hindi banal at ang Diyos ay banal, walang taong hindi banal ang makakalapit sa isang Diyos na banal sapagkat siya ay mamamatay. Ngunit kung ikaw ay banal at lalapit ka sa isang Diyos na banal, hindi ka mamamatay. Ano yung kabaligtaran ng kamatayan? Buhay. Ano yung kabaligtaran ng kamatayan? Buhay na walang hanggan. Sapagkat lahat ng bagay na nasa Diyos, na nasa langit, ay ang mga bagay na walang hanggan. Kaya ang tawag nila sa ating mahal na Panginoon is the everlasting Father. Ano ibig sabihin nun? The Father of all things everlasting. Sa Kanya nanggaling lahat ng mga bagay na hindi kumukupas. Walang hanggan. Walang hanggang buhay. Walang hanggang buhay sa piling ng Diyos na banal. Itong bagay na ito, kapatid, ay mangyayari sa buhay ng isang taong lumalago at lumalaki. Kaya ang tanong, nangyayari ba yung mga bagay na yan sa inyo? Diba yun yung tanong kanina? Nangyayari po ba ang mga bagay na iyan sa inyong buhay? Sabi ni Amen. Yung mga nangyayari, mga bagay na yan, kahit isa, dalawa, tatlo lamang. Siguro wala ka pa dun sa pagtitiis. O baka wala ka pa dun sa pagpipigil. Pero may nangyayari sa buhay mo. Ibig sabihin yan, kapatid, nagtatrabaho ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na tayo ay hindi na natiling mga sanggol, bagkus tayo ay lumalaki sa mga salita ng Diyos. Ito ang nais ipabatid ng ating pastor noong linggo, at ito rin ang nais kong ipabatid sa inyo ngayong gabi na ito sa pagpapatuloy natin sa Shepherd. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Makikita mo dyan, kapatid, no? Kapag ikaw ay tunay na pinili ng Diyos at may kabanalan ka ni Kristo sa iyong buhay, magkakaroon ka ng kabutihan sa iyong mga kapatid. At matututo mong mahalin ang inyong mga kapatid. Sabi nga ng pinag-aralan natin yung Good Samaritan, kahit kaaway mo ba, kung ikaw ay lumalago sa pananampalataya, kaya mo siyang mahalin. Diba? Napakahirap na sabihin, napakahirap na sundin yung utos ng ating Panginoon. Love your enemies. Pero kung totoong lumalago ka kay Kristo, magagawa yan. Sapagkat ang totoong pinili ni Kristo ay makakamit niya ang pag-ibig kahit kaaway pa niya. Ang Samaritano, kaaway niya ang Hudyo. In fact, nag-aaway sila to the point na nagpapatayan sila. Pero tinulungan ng Samaritano ang Hudyo at binigyan pa niya ng buhay. Sana
ganyan din yung nangyayari sa buhay natin. Ako kapatid, wala pa ako dyan. Inaamin ko sa inyo. Pareho lamang tayo na naglalakad, patuloy na lumalaki sa gawain at sa pananampalataya kay Kristo. Pareho nyo lang po ako kapatid. Kumbaga po, siguro mga tsukupaking toddler stage. Pero, naniniwala ako at nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na darating ang panahon kapag nakita ko ang kaaway ko, kapag nakita ko ang taong kinasusuklaman ko, kayang-kaya ko siyang patawarin ora mismo dahil sa pag-ibig ko sa Kanya. Nanawa dapat ganyan ang mangyari sa atin. Di ba pinag-aralan natin yan? Ang pinaka-essence ng Christmas is humility o pagpapakumbaba, na huwag natin isipin yung ating sariling laman, bagkus isipin natin yung ibang tao. Kaya tayo napatawad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan, sapagkat marunong siya magpakumbaba, na dapat ganyan din tayo. 8. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana sa mga bagay na ito, ay hindi kayo papabayaang maging mga tamad o walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, may bunga ang ating pananampalataya. May nangyayari sa buhay natin. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Hindi tayo tulad ng mga tao sa Romans chapter 1 na pinabayaan na lang sa ating mga laman. At 9, kapatid, ito ang magtatapos. Sapagkat yung mga walang mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay mga nasa malapit sa pagkalimot na paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kapag wala ka ng mga bagay na yan, ibig sabihin, pareho wala ka kanina. Kinalimutan mo ang ating Panginoong Jesucristo, kinalimutan mo na nalinis ka sa iyong mga kasalanan, ipinako mo siyang muli sa krus at ikinahiya mo siya. At suggest, kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang ninyo, sapagkat kung gagawin ninyo yung mga bagay na yan, hindi na kayo matitisod kailanman. Ibig sabihin yan, kapatid, tayo ay naglalakad na patatag sa biyaya at pagpapala ng Diyos, na hindi niya tayo pinapabayaan, na hindi niya tayo iniiwan, sapagkat ang pangako niya ay totoong nangyayari sa bawat isa sa atin. Mayroon po ba kayo ng mga katangian na iyan? Sa ating amen? Amen. Ibig sabihin, purihin ang Diyos sa buhay natin sapagkat tayo ay lumalago at lumalaki sa Kanyang ibinigay na biyaya sa atin. Napakasarap na malaman yung bagay na iyan. At ako, bilang inyong manggagawa at ating pastor, bilang ating pinakapunong tagapamahala ng ating iglesia, ay natutuwa na malaman ng mga bagay na yan na tayong lahat ay patuloy na lumalaki at lumalago. Pero tayong kanya-kanyang mga level. Pero natutuwa ako, kapatid, na nalalaman ko na tayong lahat ay lumalago sa pananampalataya. Ama, maraming salamat sa pagkapili sa amin. Maraming salamat, O Diyos, na kami pinili mo para sa aming Panginoong Jesucristo, na siya nagbigay ng buhay para sa amin, sa buhay na walang hanggan, nagligtas sa aming mga kasalanan, at hindi namin ito iwawalang kabuluhan, O Diyos, sapagkat nalalaman namin na ang ginawa ng aming pangalan na Panginoon Jesucristo ang siya magpapatatag sa amin, nagbigay sa amin ng pananampalataya, hanggang sa kami ay matutong magmahal ng aming mga kapwa sa pamamagitan ng dakilang patnubay ng Espiritu Santo sa amin. O Diyos, maraming salamat sapagkat ang bawat isa na narito ay yung pinili para sa kaligtasan. Sila ay lumalaki, sila ay lumalago sa pananampalataya at naglalakad na matatag sa biyaya mo, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan ni iniwan. Kami ay patuloy mong pinapatnubayan, O Diyos. Nalalaman namin yung mga bagay nito, hayaan mo, O Diyos, na itong mga nalaman namin katotohanan na ito ang siyang magpatatag at magpalakas patuloy ng aming pananampalataya, na nawa ang kaalaman na nalaman namin ngayong gabi na ito ay may sa pamuhay namin sa pananampalataya sa iyo. Lahat na ito ay aming sabat na langit sa mabuting pangalan ni Jesus. Amen.